Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala, ito, magandang balita po sa atin itong lahat, no? Marcoleta, talaga na po, sumabog na po sa galit sa kanilang mga pinagagawa, no? Maaari po, yung mga pinagnanakaw ng mga nasabing kontraktor, 40 na sasakyan o 40 na luxury cars, ay kukunin ko lahat, sabi ni Senator Marcoleta. Ibibigay doon, batay doon sa kakulangan. Halimbawa, yung walang yung simento na pinasimento nila, halimbawa nasa 900 million o yung mga sakyan nila kapalit, kumbaga parang sheriff, pati yung mga area-area nila, halimbawa may resort ka, ang resort mo nagkakalaga ng 1 bilyon, no? Kasama lupa, kukunin yon. Gagawa ng batas siguro para makuha yon, para kapalit doon, maipagawa yon. Sino magbabayad niyan? Ha? Nagtuturuan yung congressman na bugok, hindi lata, sasabihin niya, DPWH. Yung DPWH, walang kinalaman. Sino may kasalanan? Pinagluloko nyo ba kami lahat? Ha? Yung, pag tinanong mo, yung simento na walang bakal, tama ba yon? Pinagluloko nyo ba kami lahat? No? Eto nga, marami po nagsasabi kay Senator Rodante Marcoleta na mag-ingat daw po. Dahil mo, bilyonaryo po ang binabangga. Alam nyo naman, pag milyonaryo. Sabi, maaari daw damihan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang convoy o mga bodyguards. Kasi nga, ang kalaban ng mga to ay tuso. No? Pag-uusapan din natin na si Risa pinahiya ni Marcoleta. No? Talagang itong mamang ito, buti na lang talaga, naluklok ito sa taong bayan. Bakit? Dahil sa may tunay, kung may tunay man mga na politiko, walang iba, si Marcoleta yon. Bakit? Sabi ko nga, ang isang katangian ng pagiging leader ay hindi lang matalino, hindi lang mabait ka, ha? Kailangan handa kang magpapako sa krus. Ganyan ang tunay na leader, tandaan nyo yan. Hindi yun napakaduwag mo. Ayaw mo kalabanin yung mga mayayaman. Kaya ang Pilipinas, lugmok sa kahirapan. O sino ba lumalaban ngayon sa mga mayayaman? Ha? Si Marcoleta. Hindi matatakot si Marcoleta sa inyo. Diba? Walang sino magkakatakutan si Marcoleta sa inyo. Ito yung mga comment, basahin natin ang mga komento. Talaga po, alam mo talaga, buti na, hulog ng langit, ika nga. Pero mamaya na, panoorin mo natin to si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang sinabi. Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting, ganun po palagi ang nangyayari. Ito po ang nangyari. Ako po matagal na ako sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po rin niyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan. Hindi sila maintindihan yan, Senator, kasi nasanay sila sa mga nakaraang Senado, puro pagtatalo lang alam, puro publicity lang. Hindi naman lahat sa mga senador, ha. Ayaw nila pakinggan yung mga senador na nagsasabi ng tama. Publicity, pasikat lang, dahil alam nila sa susunod na eleksyon para iboto sila. Si Senator Marcoleta, wala siyang pakialam kung iboto yung susunod o hindi. Basta ginagawa niya yung trabaho niya, dahil binoto natin siya, ginagampanan niya para sa taong bayan. Etong mga to, wala kang ibang gagawin ng mga to, kung hindi ko kontra. Kung hindi ko kontra, magbibigay na idea na wala sa hulog. Di ba? Kung yung 3/4 is voting separately or not. Madam Chair. Yes, Wala I po think, tama observation ni Attorney Marcoleta to amend the Constitution through a Constituent Assembly. The House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, no one is forcing, it's Senator. a complaint. Tagal nyo niya dyan, eh. Si Senator Marcoleta, buwan pa lang, eh. Ano nangyayari? Kung baka si Duterte, buwan pa lang, sumuko ng mga adictus, benedictus. Si Senator Marcoleta, buwan pa lang, nagkakagulo ng mga bilyonaryo, nagkakagulo ng mga politiko, nagsisisiyan ng DPWH, pati ang congressman. O kayo, may mga tao ba sa inyo na nakagawa niya na nagkakagulo, yung mga tao, yung mga kalaban ay nangangamba? Wala! Kasi walang takot sa inyo. Ba't walang takot sa inyo? Kasi wala kayong puwersa. Ha? Wala laman yung sinasabi nyo. Marami lang kayo sinabi, pero walang laman. Di ba?
we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question, gamitin sa issue sa election. Pero, our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's And right. changing the natural That's right. meaning of that section, Madam correct. Chair. So that's And that. with all due Yeah, yeah, yung respect flow, to yes. Congressman Mark, a meeting of the minds at another time. Madam Chair, Right now, I can see all Pagkagulo sila, bumabalik si Marcoleta, tahimik lang eh. Pinapakinggan na sila eh. Talagang sila, itong mga to, no, ang dadaldal, no, ayaw magparaan sa isang kausap, di ba? Talagang ginagawa nila yung mga dati nilang gawain. Yung mga dating kinainisan ng mga tao, ginagawa pa rin nila ngayon, hindi na nagbago. Samantalang ito si Marcoleta, bagong-bago ang style, bagong-bago ang pakikitungo sa kanya, sa mga tao. Hindi ganyan. Ipinapakita ni Marcoleta yung the best niya. 'Di ba? Yun ang totoong Senado. my colleagues jumping out of their seats to contradict us. But let's not hijack this hearing. Let us proceed Ano, pahiya kayo kay Marcoleta, no? with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes, po. Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Mr. President, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair, Can I be I've been recognized, Madam acknowledged Chair? by the Chair. Madam Chair. May proceed, Madam Chair. Yan, ayaan nyo na, ganyan talaga yan, oh. Ayaan nyo na, ganyan talaga yan, oh. Sorry, Madam Chair. I It's thought the alright. congressman Madam Chair, was point of order. escaping. Yes, Thank you, Madam Chair. Yatawa na sila, oh. You should listen to Madam us. Chair. Raising a point. Ayaan nyo, ganyan talaga yan. Ayaan nyo na sila. Ganyan talaga yung mga yan. Since birth, since namupo pa yung mga yan. Ganyan talaga yan. Ayaan nyo na yan. Listen to us. Madam Chair. Tapos si Marcoleta, di sumasabat sa kanila. Pag sumabat, may laman. Ayaan nyo na yan, mga yan. Kay Marcoleta tayo. Ito tayo, kay Marcoleta tayo. Ito yung luxury cars na kukunin ko lahat, sabi ni Marcoleta. Talagang matapang. O sige, sino senador na ginagawa to? Alam ko dati si Senator Tulfo ginagawa to eh. Kukunin ko yan. I mean, mahawig sa mga ganong sentence na matapang sa mag-asawa. Doon sa vlog niya. Pero dapat sa politiko, dapat ginagawa mo to, sir. Wala kang pinipili. Mayaman man o hindi. Oh, ito si Senator Marcoleta, real leader na matapang talaga, hindi talino. Matapang mga tulpo, matapang mga matapang ang mga matatalino mga senador, magagaling mga senador, pero kulang sa tapang. Matapang din naman kayo, pero kulang nga lang. Di ba? Hindi katulad ni Marcoleta talaga, buo ang loob para sa aming bayan. Sabi ko sa inyo, ang totoong leader, handang magpapako sa krus. Handaan mo 'yan. Panoorin natin to. Yan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, umirma kayo to. Yung mga mamahaling na sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mayor pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo. Kukunin yung pamaway-ari mo para itapat doon sa naging kakulangan ng napakawalang yang gumawa nung kung sino man. Di ba? Nililang sa tao. Nagbigay ng pasilip si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila. Eh gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sinong may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito, hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sir. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, Oo. yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Opo. Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalata. Hindi, doon pa nga lang sa Ghost Project eh. Itatanggi ba nila yon? Pwede ba naman sa Ghost Project? Halimbawa, ganito. Bumili kang aircon sa mall. Kayo ng pera. May budget, syempre. Pera ba? Pera mo yung pinambili yung aircon. Pinambili yung aircon, pera mo. Hindi ka bumili. Inutusan mo bumili. Eto, pera, bumili ka aircon, no? Akin na resibo. Eh, di may pinakita sa'yo resibo. Hindi pwedeng wala. Eh, bumili ka eh. O, na-audit ng nanay mo. Asa na? Pati yung pera. Lahat. Okay na. Ngayon, yung pupuntahan mo, wala yung aircon.
Oh. Tapos sabihin mo yung sa pinagbilian, wala may kasalanan, pati yung pinagbilian di alam. Maski yung bumili di alam. Kalokohan, pinagloloko nyo harap-harapan ng mga Pilipino. Dapat lahat to alam mo. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam yan, na may ghost project. Anong hindi mo alam? May pirma kayo dun eh. Sabi po, pirma ka, hindi mo alam? Ha? Ay, loko-loko ka. Kung pumirma ka, hindi mo alam. O nadaya ka. Sasabihin, ay nako, dinaya, pineke yung pirma ko. Kanya-kanyang lusot na eh. Oo. Kanya-kanyang lusot na eh. Na mga bagay-bagay para sa ganun ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan. Talaga. May kinalaman, sabi ko nga sa inyo, ito senaryo lang to akin lang to batay dun sa karanasan ko sa isang kontraktor Yung kontraktor na yon, kakausapin yung politiko. Sir, ako nagagawa sa distrito mo. Magkano ba budget dyan? 100 bilyon. 100 bilyon na bilyon. Oh, sir, ako na kunin mo kontraktor, sir. Ako na bahala sa sir. O, mapapahamak ako dyan. Hindi, sir. Bigay mo sa akin yung 100 billion. Bibigyan kita, sir, to 20 billion. Paano pag hinanap? Safe ka, sir. Safe ka. Ako na. Ako ang hahabulin nila, hindi ikaw. Kaya ikaw, safe ka, wala akong kinalaman. Sabihin mo lang, wala akong kinalaman. O sige, sabihin ko, wala akong kinalaman. Wala akong kinalaman. Kontraktor ako. Di may 100 billion ako. Tinanggap ko 100 billion. Sample lang to hindi, akin lang to huwag niyo paniwalaan, pakinggan niyo lang. 100 billion. Bibigyan ko siya ng bibigyan kita sample Bibigyan kita sample dito. 1, 2, 3, 4. Wag na. Ito. Kwento ko na lang. 100 billion. Bibigyan ko si politiko ng 20 billion. Sir, ito 20 billion, cheque. Sir, sa'yo yan, sir. Anong pang gagawa natin sa kalsada? Ano pa pagawa natin sa kalsada? Wala ng pera. Hindi, sir, may 80 billion pa ako. Sabi ng politiko, sagot ng politiko, sir, paano ka? Paano kayo mga kontraktor? Wala kang kita. Hindi, sir. Yung 80 billion na matitira sa akin, sir, akin yung 50 billion doon. Kasi may bibigyan pa ako ng mga kasabot talaga. Magkano matitira? 30 billion na lang. 30 billion, maliit yun. Ako masisisi niyan. Ako masisisi ng taong bayan. Kulang yun. Kasi maglalagay ka ng bakal? Maglalagay ako, sir. Konti lang, sir. Hindi kulang yun, sir. Ako pa rin hanap. Ako, distrito ko to eh. Distrito ko to, ako hanap. Uy, kwento lang to, senaryo lang to. Huwag niyong hindi to pamibintang Akin lang to, huwag niyong paniniwalaan. Painggan niyo lang. Kung mali ako, huwag niyong painggan, Kwento ko lang to, kwentong kotser lang to, pero painggan niyo, painggan niyo lang. Paano, sir? Ako yung politiko. Sir, paano, sir? Mabubuko ako. Hindi nga mabubuko yung 20 billion na binigay mo. Yung distrito ko, yung flood control, sira-sira. Hindi ako puputokan ng mga to. Hindi, sir. Ganito yan. Di ba bagyo ngayon? Oo. Baha. Yung mga Pilipino, mangmang yan. Oo. Mangmang yan. Naniniwala sa mga paghuhukom yan. Naniniwala sa mga yan, yung malapit na si Chris dumating. Kaya, yung mga baha-baha, may mga comment nila sa social media, malapit na ang paghuhukom. Sabihin, tanggap nila ang nangyayari. Pag tanggap nila ang nangyayari, wala silang pakialam sa mga flood control. Oo. Saka walang senador na lalaban. Walang senador na mangingilam dyan. Oo, takot yan. Mayaman tayo eh. Oo, takot yan. Boom! Nanalo si Marcoleta. Finish! Tapos ang usapan. Sir, nanalo si Marcoleta, sir. Matapang yun. Walang inuurungan yun, pati mayama. Oo nga eh. Sige, ganito. Magkano ba nilabas mo sa project? Sir, 2 million lang. 2 million? Oo! Wala nang bakal. Sir, pinagawa ko lang sa mga kung sinong foreman dyan. Hindi ko na pinakilis yung tao eh. Yung foreman lang dyan pinagawa ko. Talaga? Oo, sir eh. Ano gagawin dyan? Sir, sira-sira naman eh. Hindi nahalata yun, sir. Nagbahan na eh. Lagpas tatlong bubok. Third floor, baha, sir. Hindi na alam yun. Sabi ng politiko, ganun ba? Sigurado ka dyan, Oo, sir. Sigurado kami. Oo. Nag-imbestiga si Marcoleta. Boom! Nalaman ng Pangulo, mag-iimbestiga si Marcoleta. Boom! Galit-galitan. Wala akong sinabi kung sinong Pangulo yun, Pangulo ng hukbo. Di ba? Boom! Senaryo lang din, senaryo. Baka sabihin mo, gamitin mo sa akin to. Si Munting Kalaman, fake news gumagawa, naninira. Paano naninira? Kwento lang yun.
Hindi naman nag-exist yun. Sample lang yon. At hindi naman kayo yon. Ang hirap, nag-rhymes na naman ako eh. Di ba? Nakita nyo, mga kabayan, nakita nyo, ha? Yung kaisipan ng isang mga mandurugas. Di ba? O, tuloy natin. May pananagutan po sila. May At chance. kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa nandiyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Oh. Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede naman gawin yan. Kasi nagastos na namin, wala naman yung pera. Bakit? Wala ka namang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Oo, ibabalik. Sino ba may sabi hindi ibabalik yan? Magpapakulong lang ba kayo? No! Bukod sa makukulong kayo, yung ari-arian nyo, tumbasan nyo yung mga ginawa nyo na palpak. Huwag nyo sabihin hindi palpak yon. Walang mga bakal simento at mga hollow blocks na nilagay ewan, etc. etc. Balik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Oo. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. O, paano mo napirmahan yan? Hindi ko alam eh. By the book ako eh. Hindi ko alam eh. Paano napirmahan yan? Sige nga. Pwede ba na bumili ka ng aircon sa mall? Tapos, ang pumirma ng resibo yung tindera. Tapos, ang bumili yung nagatid sa'yo, yung truck. Nagatid sa'yo, tapos ang bumili yung, halimbawa, yung kamag-anak mong kontraktor. Halimbawa, bumili. Pwede ba naman yung hindi mo alam kung sino bumili at hindi mo alam kung saan mo binili at hindi mo alam kung magkano at hindi mo alam at sino pumirma? Ang mahirap no, walang aircon. Ghost lang yung aircon pala pero naglabas ka ng pera. Katumbas niya, naglabas yung gobyerno ng pera pero walang nakita kahit anong konkreto o balahibo naman ng baboy. Sabi niya na matatanda eh, ni balahibo ng baboy wala akong nakita. Di ba? Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Opo. Pumirma kayo lang. Mabubuo ba yung proyekto kung di pipirma? Maraming pirmahan niya sa baba. O, ito, sige. Ipatotoo mo. Ito, may witness pa, patotoo mo na ginawa to. Pumirma lahat, ibig sabihin nagkasundo. Ibig sabihin, yung bagay na yon inaasahan ng taong bayan na mag-i-exist. Sabi pa, no, sa tarpaulin nila, no, DPWH, where your taxes go? Parang parang may sentence silang nakakaitang ulo eh. Dito na pupunta ang inyong tax. Sabi sa Tagalog. Pinagluloko nyo tayo. Kung ako mayor sa isang lungsod, papalagan ko kayong lahat. Parang si Isko Moreno Dumagoso. Pinapalagan niya. Congressman kayo, sumunod kayo sa mayor. Hindi gumagawa kayo, hindi kayo ang mayor. Magpapapermit kayo, bigiba kayo, wala kayong demolition permit. Magtatayo kayo, wala pa rin kayong permit. Porket kakampi kayo ng alyansa, huwadkong kayo, nagkampi kayo ng BBM, lalakas ang loob nyo, tayo na sa kapangyarihan. Yung mga bata pa yan, mga 90s, mga 80s, mga paniniwala ng mga tao, pag politiko makapangyarihan. Kaya kami yun. Bugok. Lahat ng tao ngayon, may social media na. At yun ang kanilang panangga. Di ba? Tunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niya na pinagluloko nyo ang taong bayan? Pinagluloko po talaga taong bayan, sir. Kapatid o Senator Dandy Marcoleta. Ikaw, may kasangkot ka pa rin, pumirma ka pa dyan, di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan, Opo. at kasama ko sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na, without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Oho. Oo, tanggalin talaga. Kapalang. Dapat niya, nag-resign na yung pinuno ng ng DPWH, pinag-resign na eh. Di ba? Kung ako, pag-resign na ako niyan, hindi dahil sa nangurakot ako, hindi dahil sa kasabot ako, hindi dahil yung mga kontraktor ng urakot. Magre-resign ako dahil may kakulangan ako. At hindi lang kakulangan, napakalaking kakulangan. Dahil kung maliit na kakulangan lang to, walang mamamatay sa baha. Wala naman namatay. Meron, marami. Punta ka sa NKTI, doon sa Quezon City, sa mga dinadialysis dahil sa leptospirosis.
Pumunta ka sa mga hospital at sa mga baryo, sa mga liblib, sa mga barangay chairman. Yung baha ngayon, hanggang ngayon, hindi pa humuhupa. Paulan na naman. Naglagay pa ng yung mga congressman, yung mga politiko, hindi lahat ha, naglagay pa ng coco lumber sa daan. Ha? Ang mura-mura no, maglalagay ka ng coco lumber sa daan. Ang gusto nila, mabigyan ng katarungan. Mapagawa yung kanilang daan. Hindi yung sa mga magbibigay ka ng coco lumber. Yung coco lumber na para apakan. Gets mo? Di ba? Ito, kita mo to sa screen. Ito na sa screen. Kita mo to na screen. Nasa screen. Di ba? Baha. Para makatawid yung isang mama dyan papunta doon kasi nagbaha, bibili yung mayor o kaya kung sino man yung city. Ang kapal na mukha, doon pa sa city ko, kung sa city ko kunin yung ano, doon pa sa city ko kunin yung pera, hindi sa pera ng bulsa ng politiko. Maglalagay ng coco lumber dyan para apakan, gets nyo? Di ba, baha? Doon sila pansamantalang tutulay sa coco lumber. Kawawa naman. Imbis na coco lumber nilagay, imbis na ipaayos yung daan na masolusyonan yung sitahin kung bakit yung flood control nawasak dyan sa lugar na yan, magtatayo na lang tayo ng coco lumber. Kung ako, gagawin ko, bukod sa magtatayo ako ng coco lumber, ang gagawin ko, iimbestigahan ko kung sino ang sangkot sa anong anomalyang ito. Bakit? Public servant ako. Handa akong magpapako sa krus. At pag public servant ako, binoto ako ng taong bayan. Kahit mayor ako, mangingialam ako. Benjamin Magalong. Diba? Dapat, pag may mga kontraktor, sisitahin ko. Hindi ko pababayaan. Aalamin ko lahat. Pag may post sa social media, may mayaman na kontraktor, sisitahin ko. Kahit mayor ako, sisitahin ko. Lahat gagawin ko para sa taong bayan. Para sa lungsod ko, hindi lang sa lungsod ko sa Pilipinas. Kasi kung ang lungsod mo, pinangasiwaan mo, syempre, concern ka rin dun sa mga tao. Kagaya, diba, sa isang lugar. At konektado yung, diba, pag lugar mo, may ilog, may river. Bakit? Yung river mo ba lang ba aayusin mo? Syempre, makikipag-coordinate ka rin doon sa kapwa kabilang syudad mo. Kasi yung river na yon hindi lang sa'yo yon, buong syudad yon. Kung yung syudad ng kabila mo nagtatapon ng basura at palpak yung project flood control, damay din yung syudad mo. Tama? May dapat kahit mayor ka, nangingialam ka kapag may mga ganitong kasabwat. Ha? Walang, kumbaga, lahat aalamin mo. Lahat ng bagay tutuklasin mo. Hanggat maaari, dikdikin mo sila. Biko Soto ng Pasig. Di ba? Bungangaan mo, patutsadahan mo lahat-lahat, huwag kang matakot. Alamin mo kung may permit ba to. Alamin mo yung ginawa nito, kung may, may building permit ba to? May demolition permit ba to? Ha? Bakbakan mo. Hindi dahil sa inaaway mo sila, o nakikipag-away ka, o nakikipagkahulan ka. Ginagawa mo to kasi yung tao, ni mga pobre, nandun sa lugar ng mayor, walang magawa, hindi makapagsalita, una, natatakot. Pangalawa, wala silang kapangyarihan. Pangatlo, mahirap lang sila, wala silang pera para mapagsabihan yung politikong nangaapi sa kanila. Mapagsamantala, bakit mapagsamantala? Hindi naman sila sinaktan. Hindi naman sila inano ng politiko. Pero, yung pera nila na tax nila, na binabayad nila buwan-buwan sa tax nila, kinukurakot lang ng isang congressman. Ha? At pagkurakot ang naapekto ang taong bayan. Dapat pumalag ang isang kahit mayor. Isko Moreno. Nagpi-flip na tayo dito eh. Di ba? Wala ko binabanggit na pa na, binabanggit ko lang yung mga idol ko. Panoorin natin to. Ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Hindi. Mamaya ka na. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Yun, may babalik. Yun, yung ginom siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho eh. Di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahalin sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mail pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandili lang sa tao. Pwede bang i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo. Oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Hindi na muna natin pa-prosecute, ibalik mo yung nakuha.
Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isa sasakyan. Yung paborito ko, yung ganda nung isa. Ah, Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. di ba? Opo, oo. Ay, Di naku. ba? Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron ka civil liability. O sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Oh. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klase ganun pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Oho. Oh, ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oo. Kasi baka maging katyudal, Sen. Naku, Sen, Jen, Son, royal. Yung mga, yung mga luxury car, yun ang kunin. Yung mga resort, yung mga aeroplano, yung mga helicopter, yung barko, submarine, lahat yan. Dapat niya kunin ni Sheriff, sabi niya. Ewan ko kung may batas na gano'n ha. Si Marcoleta bahala dyan. Lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang pagitan ng malaki eh. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumapsaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, ako, sabi niya, ito, may nag-text sa atin. Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng back. Kapag ka back pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw ako nasira yung negosyo niya. Gawin Eh ngayon 5% na eh. advance po? Oo. Kung ay, grabe. May Para wala lang, ka. para lang makuha ng isang negosyante. Okay, makinig kayo sa susunod na hearing. Makinig kayo sa susunod na hearing ni Senator Dante Marcoleta. Ganito dapat ang public servant. Ganito dapat ang halal ng taong bayan. Matapang, may paninindigan, may isang salita. Gagawin lahat ng makakaya, hindi para sa kanyang sarili o para sa kanyang nasasakupan lang o sa kanyang lungsod lang o kung nakatira sa Starlac, dun lang masaya. Hindi. Ginagawa ni Marcoleta to para sa taong bayan. Ganito ang tunay na leader. Sabi ko sa inyo, pag boboto kayo ng leader, huwag yung matalino lang. Matalino, madaling gawin yan. Mag-aral ka lang, magbasa ka lang, ma-experience ka lang, pwede kang tumalino. Kumain ka ng masustansya, gulay, matulog ka na maaga, mag-concentrate ka, pwede kang tumalino. Pero yung tapang na handang sumagupa sa mga taong mayayaman, mga matatapang din, na hindi sumusuko, pinagdalaban nila yung kahit na sila ay mali, pinagdalaban pa rin, kayang lumaban, maghanap kayo ng ganyan leader, Senator Marcoleta. Di ba? O, ito pa. Tingnan mo naman, tingnan mo. Etong picture na to is, tawag doon? Viral ito. Kasi tingnan mo naman, may patingin-tingin pa ang ating Pangulo. Para talagang, ewan ko, bakit ganito? Tingnan mo. Oh, hindi ulit. Parang scripted no? Light, camera, action! Hindi, balik po kayo, sir. Isa pa. Light, camera, action! I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa kahit isang, wala. Kahit isang araw Dito nagalit ang ating Pangulo. hindi nagtrabaho. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. You know, if all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Talagang I'm thinking very hard to pipilaan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Talaga naman, tingnan ito. No. Kung sa reinforce ko, ito yun eh. Nag-start na raw ng February. Tatanggi pa yan, mga yan, nahuli na sila, tatanggi pa yan. Ay, hindi kami yan, DPWH yan. O, hindi kami yan, ganyan, tuturo yan. Tapos completion, 100% na. Complete. 100% complete pero wala nakita kahit isang balahibong baboy. Di ba? Dapat talaga sawayin ito. Parusahan, makulong, BBM ang mga ganitong mga tao.
I'm very angry ho, pero nakangisi kayo. Dapat ang tunay hong galit, hindi ipinapakita sa muka, hindi sinasabi, kung hindi pinapakita sa gawa. Sa pamamagitan ng sa pagkaso, sa pag-imbestigasyon, yun nga ginagawa ngayon. Pero sana, mas matindi pa doon ang ginagawa. Hindi tayo pabagal-bagal. Sabi ko nga sa inyo, ang totoong leader, matapang, mabilis, bilis kilo, sabi niya ni Isko Moreno. Di ba? Kailangan hindi tayo duwag. Hindi tayo ngingiti, I'm very angry. Hindi ganon. Marcos Jr. Basahin natin yung mga nag-comment sa kanila. Basahin natin. Ito masaya to. Si Senator Marcoleta, alam naman natin, sabi nila, binabangga daw yung mayayaman. Hindi binabangga. Iniimbestigahan. Pero kung yan pananaw kasi nila binabangga eh. Kaya nagsilitawan lahat dito ng mga comment. May nag-comment dito talaga, alam mo, mahal natin si Senator Marcoleta, kaya pinag-iingat siya. Hindi mawawala sa mga tao nagko-comment at hindi mo mapipigilan yung mga comment na mag-ingat. Ayun, ingat kayo, Senator. Malalaking tao po ang makakabangga nyo. Talaga pinag-iingat niya itong mga to kasi alam nyo naman, bansang Pilipinas, di ba? Ito pa. Sir Marcoleta, ingat po kayo. Dapat damihan nyo po ang convoy nyo kasi mga bilyonaryo kalaban nyo. Alam nyo naman mga utak mga yan. Nakalimutan nila may Diyos. Kasi kung may Diyos sila, hindi nila dadayain ng taong bayan. Lalo na maraming naapektuhan ng baha dahil sa kawalangyaan nila. Totoo yan. Kung talaga may natitira pa sa'yo kahit kakaunti na may paniniwala sa Diyos, gagawa ka ng patas sa sarili mo. Maliban na lang kung talagang wala ka ng Diyos. Gagawin mo to. Bahala na. Wala akong pakialam. Mamatay sila kung mamatay. Ito pa. Mag-ingat po kayo, Senator Marcoleta. May mga demonyo kalaban sa nasagasaan mo. Andyan lang ang Congress, pinakamalaking buhaya. May God protect you always. Ikaw lang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino habang wala pang mga Duterte. Tingnan mo yan. Ang dami po sa comment section na babasa ko, pinag-iingat si Senator Marcoleta. Huwag kayo mag-alala dahil may Panginoon Diyos si Senator Marcoleta. Diba? Salamat sa paalala natin sa kanya. Hindi tayo, kumbaga, yun lang tanging naiaambag kasi ng mga Pilipino, yung magsalita, mag-ingat po kayo. Diba? Kasi itong mga to, hindi naman lumalaban to eh. Sila yung mga naapektuhan minsan ng baha, wala silang magawa. Diba? Ito na lang kanila magagawa kundi payuhan ng isang nagtatanggol sa kanila na Senator Rodante Marcoleta. Diba? Si Marcoleta, basta ingat ka, sir. Kung pwede damihan mo, bodyguard mo, mayayaman, nababangga mo. Salute sa'yo, sir. Hindi nasayang boto ko sa'yo. Biruin mo yan. Diba? Biruin mo yan. Pinag-iingat lahat si Senator Marcoleta. Death penalty dapat dyan, ha? Laban natin si Senator Marcoleta. Oras na para singilin silang lahat, mga mukhang pera. Pinagtatanggol si Senator Marcoleta at pinag-iingat nila. Pinagtatanggol at pinag-iingat. Pag mahirap ang nagnakaw, kulong agad. Pero pag mayaman, pinasasauli lang, hindi dapat ganoon. Dapat kulong din para makita sa bayan ng Pilipino na walang kinikilingan ng batas. Huwag ka mag-alala, sir. Baka makulong din yan. Kung si Senator Marcoleta nag-imbestiga at lumabas yung totoong resulta, ipabalik mo dapat dahil mamumuhay tapos ipakulong para dito tularan. O dapat ito kinukulong eh. Kasi tutularan ito eh. Tutularan ito. Walang makukulong sa mga yan. Tapatala ng pera. Tama. Wala naman nagsoli eh. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ng batas si Senator Marcoleta yata para maisoli ito o katumbas ng kanilang sports car, kanilang mansyon, mga bahay. Yan ang senador, matapang Marcoletang sakalam. Mabuhay ka, idol senador. Tama yan. Kunin ang lahat ni Sen. Yes, dapat lang kunin ng gobyerno ang lahat ng mga pag-aari ng hinayupak ng mga yan. Kailangan bawiin lahat ng dahil wala naman silang ganyan. Kaya man, dahil at inamin din na nila na noong sila ay nakapasok na sa DPWH, ay dyan na lumobo ang kanilang kayamanan. So maliwanag na nakinamkam nila ang pera ng bayan at taong bayan. Patay na, nagyayabang pa kasi ang DPWH, walang game over. Mga kurap sa Pilipinas, halos mga well-educated at masasabi talaga matalino kasi walang takot sa Diyos. Pero ang ginawang Diyosan, kaya nagkaganyan. Tanungin mo mga religion ng mga yan, iisa. Tiyo, puro lang ngawang lang kayo, wala naman kayong mapapakulong. Parang bumango pangalan nyo, asa na? Huwag intay ka, sir. Iba yung kausap mo, si Senator Marcoleta yan. Siguro nasanay ka sa mga politikong puro away-away. Puro away-away. Puro sagutan. Yeah.
Oh. Sige, Sen Marcoleta, huwag mong tigilan ng mga mga magnanakaw tumasa sa mga tumatamasa sa mga sa pera ng bayan. Sila ang sasaya, living in a luxurious life. Samantalang marami ang maghihirap na pinahirapan panahon na para matigil na ang pagnanakaw. Hindi man maubos, at least maibsan. Alert na kayo sa mga buhaya. Hindi man lahatin. May masampulan. At kulong pa. Yun unahin ang utos. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Ito ay laking opinion. Tsorya ko lang, huwag niyong paniwalaan, pero ito ay dapat pakinggan, no? Marami po tayong pakinggan. Ipanalangin po natin si Senator Rodante Marcoleta dahil syempre, pero bagaman hindi ito pababayaan ng Panginoon Diyos, pero syempre, andun pa rin yung kalakip na pagsabi ng pag-iingat, at higit sa lahat, syempre, ipanalangin natin siya sa may kapal, no? Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayong lagi lahat.